music station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalimin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lang ang simpilan ng DWBL. Dumarating sa buhay ng bawat tao, sa dalampasigan ng bawat bansa at habang ng panahon sa bawat mamamayan na manindigan at ipagtanggol ang demokrasya sa pamamagitan ng katotohanan kung ito ay sinasalakay ng armas ng kasinungalingan, taglay-taglay ng samot-saring issue sa gitna ng nagtatagisang mga debating pambansaman o pampolitika o kadalas ay pampersonal na interes ng bawat sektor na kanilang kinabibilangan. Mayroong isang natatanging tinig pinagpipitagan ng mamamahayag na walang budang napapanahon, makabuluhang pag-iisip at malinaw na pananalita. Sa kanyang pag-anyay na bawat isang Pilipino ay kinakailangang manindigan at huwag magpapaalipin, huwag matakot tulad ng veteranong journalist ng bayan na walang takot, walang interest na pinaglalaban o kinikilingan maliban sa kapakanan ng bansang kinagisnan. Halina't makiisa sa programang pambansa ang Appointment at High Noon. Halina't makibahagi sa paghubog ng kasaysayan ng kasalukuyang kinasasadlakan ng ating bansa sa makabayang pagtatanghal ng Manila Hotline Media Systems Incorporated. Halina't pakinggan, makiisa sa kawal ng demokrasya, si Kawaldi Carbonell. Si Juan Ponce Enrile. At nung panahon na yan, mga 1986, mga kaibigan, ay tinuturing pa siyang bayani ng mga taong nag-aakala na siya ang dahilan kung bakit nagkaroon po ng EDSA Revolution. And so, wala po kaming kalaban-laban dyan. Sa halip na kami po ay papurihan sapagkat malakas po loob namin na hinarang yung mga illegal logs na yan. Wala pong papeles, walang marking, walang hatchet mark, walang pinanggalingan, at ito po ini-smuggle na patungo po ng Maynila. Nasabat ko po yan bilang isang NGO volunteer. Abay, nung gabi po napaligiran na kami ng napakaraming mga sundalo doon po sa tinitirahan naming hotel, at mukhang pinapaatras po yung aming pong reklamo, at hindi po kami umatras, ngunit hirap na hirap po kami makatakas doon po sa hotel na yan, sapagkat nakapaligid po mga military, martial law pa mga utak ng mga military na yan, sapagkat ang may-ari nung logging trucks, na napakarami pong logging trucks na yan na akin po nahuli bilang isang deputy volunteer forest ranger, ay walang iba kundi si Juan Ponce Enrile. Ayan po ang ating nire-report po sa inyo, at ngayon malalaki mga tao na naman ang nagmamay-ari po ng mga mining. At dahil po dito, ay alamin po natin ano po ba talaga ang kinakaharap ng mining operation po sa ating bansa. Nandun po sa ating field ngayon, walang iba kundi ang ating columnist na si Miss Laila Basilides, Lady Laila Basilides, at si kasamang Arnel Beroya. Nandun po sila ngayon sa opisina ng Mines and Geosciences Bureau upang makapanayam po natin ang direktor mismo ng mining bureau na yan. At dito, aalamin po natin kay Director Leo Hazareno ang hinahanap po ng negosyong mining sa ngayon. At ito po ang ating pong ibibigay sa inyo ay isang direct interview, pagpapalitan ng kuro-kuro kay Director Leo Hazareno ng Mines and Geosciences Bureau. Sila po namamahala o nagpre-preside dahil po sa aktibidades ng mining operations dito po sa ating bansa. Okay, ito po si kasamang Arnel at si kasamang Laila Basilides, na ngayon ay nandiyan po sila sa opisina mismo ng direktor ng Bureau of Mines or Mines and Geosciences Bureau. Come in, Miss Laila. Okay, Kawaldi. Andito po kami sa office ng Bureau of Mines. Makakapanayam po natin si Director Hazareno
Director po siya sa Bureau of Mines. Okay. May isang katanungan po ako kay Director. Bilang isang media na nagmula sa Eastern Samar, napag-alaman kong malaking pinsala ng mina operation sa aming dalawang isla, Director. Ang Humunhon at Malicali Island po. May good signal po ba ang mga opisyalis ng Eastern Samar upang pagpatuloy ang mina doon? Meron po bang magagawa ang iyong opisina upang mahinto ang pagwasak ng mining sa nasabing isla? Sa record po natin sa Mines and Geoscience Bureau, sa Humunhon, meron diyang dalawang mining companies na merong Mineral Production Sharing Agreement, MPSA. Ang MPSA ay mining contract na pinirmahan ng government sa mga kumpanya. Ang kumpanya po dyan ay Cambayas Mining at saka yung isa ay Mount Sinai. Ang isang requirement natin para payagan natin ng isang mining company magmina sa ilalim ng MPSA ay endorsement ng majority ng sanggunian. So, ibig po sabihin yan, itong pamimina ho ng Cambayas at Mount Sinai sa Humunhon, at least meron po yung endorsement ng sangguniang barangay at ng sangguniang bayan ng Giwan, Eastern Samar. Yun naman sa Malicani, meron ho diyang isang mina na mayroon ding MPSA, Mineral Production Sharing Agreement. Yan yung Hinatuan Mining Corporation. Subalit, sinuspindi po natin ang operation niya noon pong panahon ng Secretary Defensor sa DNR, mga 2005 marahil, at hanggang ngayon ay suspendido pa rin ang kanilang operation. So, kung meron mang nakikita mga kababayan natin dyan na paggalaw ng mga bato, kung nagkakaroon ng disposition, i-report lang sa atin dahil yan po ay bawal dahil suspendido po ang kanilang operation. Okay, salamat po. Okay, Laila, I'll take it from Okay, you. Kawaldi. Magandang tanghali po sa iyo, Director. Okay, back to him po. Magandang tanghali po, Director. Magandang tanghali sa iyo, Kawalit, sa mga kababayan po natin. Okay, Director, maliwanag po yung kasagutan na pagka meron pong violation, meron pa naman magagawa ang Bureau of Mines or Mines and Geosciences Bureau na inyo pong pinangangasiwaan. Tama po yun, dahil klaro po yung terms and conditions ng isang mining contract na meron po diyang grounds for suspension o cancellation, Kawaldi. At ang DENR po, Department of Environment and Natural Resources, ay hindi ho magdadalawang isip kung mapapatunayan po natin na itong mga mining contractors natin ay nagkakaroon ng violation sa kontrata. Ito po isang sensitibong question na Director Hazareno. Sige po. Maaring hindi po ito violation ng iyong rules and regulation, ngunit na-monitor ko po sa pamamagitan ng aming media function doon po sa Tampakan, South Cotabato. Meron pong isang aktivista